Si DeMar DeRozan ay nagpahayag na isinama niya ang Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers at Miami Heat bilang mga legitimate na option para sa kanya sa free agency bago siya sa huli pinili ang Sacramento Kings. Ang 35 taong gulang na si DeRozan, nakatatapos lamang ng 3 taon sa Chicago Bulls, ibinahagi ang kanyang mga komento sa podcast na Podcast P with Paul George kasama ang star ng 76ers na si Paul George. Ayon kay DeRozan, naghahanap siya ng pagkakataon na manalo sa mataas na level at nakita niya ito sa Kings. Binanggit niya na mayroong magagaling na mga players at mahusay na coach ang Kings at naakit din siya sa mentalidad ng pagkapanalo ng organisasyon at ang suporta ng mga tagahanga. Partikular na napansin niya ang pag-iilaw ng matatalim na purple beam sa kalangitan sa itaas ng Golden One Center tuwing may panalo ang team. Sumang-ayon si DeRozan kay George na ang Kings ay may movement na nangyayari at nais niyang maging bahagi nito. Sinabi rin niya na makakapag-ambag siya sa pamamagitan ng pamumuno at talento upang mailagay ang Kings sa itaas. Kayang-kaya ni DeRozan na gawin ito matapos niyang magtala ng 24 points on 48% shooting, 5.3 assists, and 4.3 rebounds per game. Ang Sacramento ay mukhang promising kasama ang bagong Big Three na sina DeRozan, De'Aaron Fox at Domantas Sabonis na magpapalakas sa team sa ilalim ng pamumuno ni head coach Mike Brown. The Kings broke a 16-year streak outside the playoffs in 2022-23 and won 46 games in 2023-24 bago sila natalo sa play-in tournament. Sa pagdating ni DeRozan, mukha silang lehitimong playoff contender muli at maaari pang makipaglaban para sa unang pwesto sa Western Conference. Ang unang laro ni DeRozan kasama ang Kings ay sa Oktubre 24 sa home court laban sa Minnesota Timberwolves. Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa kabilang balita naman, si Stephen Curry ay nasaksihan kung paano nagawang dalhin ng isa sa pinakamahusay na mga grupo ng may-ari ng team, ang Golden State Warriors, mula sa pagiging isang hindi gaanong kilalang team hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamatatag na dinastya sa NBA sa kanyang 16 na taon kasama ang prangkisa. Sa papalapit na pagtatapos ng kanyang karera, si Curry ay nag-open tungkol sa posibilidad ng pagiging may-ari ng team balang araw at kung paano siya nai-inspire ng tagumpay ni Joe Lacob, ang kasalukuyang may-ari ng Warriors, na magiging batayan ng kanyang sariling filosofiya bilang isang NBA owner. Napapanood ko si Michael Jordan na nagawa ito. May mga manlalaro ngayon sa liga na kumukuha ng mga hakbang upang maging lehitimong mga player pagdating sa posibleng pagpapalawak ng NBA sa loob ng ilang taon. Kaya para sa akin, tiyak na nakahanda akong isaalang-alang yan. Ramdam ko na kaya kong gampanan ang magandang trabaho ng pagtulong upang mapanatili kung gaano kahusay ang NBA ngayon at ang mga natutunan ko sa aking karera kung ano ang kailangan upang gumana ang isang championship organization. Ang pamilya Lacob at Goober, nakikita mo kung paano nila itinatrato ng maayos ang mga manlalaro at ang mga pamumuhunan na ginagawa upang lumikha ng isang world-class experience na nagbibigay daan sa amin upang maglaro sa napakataas na antas. Para sa mga nag-aalala na tagahanga ng Warriors, malinaw na sinabi ni Curry na marami pa siyang nais makamit sa court bago niya seryosohin ang pagiging may-ari ng NBA team. Siyempre, alam ko na marami pa akong dapat gawin sa court bago ako lumipat sa anumang ibang papel sa loob ng liga. Pero gusto ko talagang maging bahagi ng landscape ng ownership. Papasok si Curry sa kanyang ika-16 na season sa Warriors sa susunod na season at sa edad na 36, siya pa rin ay isa sa pinakamahuhusay na player sa NBA. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 26.4 points, 4.5 rebounds, at 5.1 assists. Kahit na hindi nakalabas ang Warriors sa play-in tournament,
at muling nabigo sa playoffs sa ikatlong pagkakataon sa huling 5 taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Madadala kaya ni Curry ang isang prangkisa bilang isang may-ari sa isang tagumpay gaya sa ginawa niya sa loob ng court? Sa kabilang balita naman, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, makakakuha ng malaking pagkakataon ang Los Angeles Lakers guard na si Max Christie na makalaro ng labis sa susunod na season. Ang malaking signing nila ay si Max Christie, ani Windhorst. Pinirmahan nila siya sa kontratang iyon na may layuning palaruin siya ng madalas. Kaya, palalaruin nila si Austin Reeves, palalaruin nila si Christie. Ipinakita ng Los Angeles ang kanilang tiwala kay Christie ngayong off-season sa pamamagitan ng pagpirma sa kanya ng 4 na taong kontrata, $32 million deal. Dahil nawala sa Lakers sina Spencer Dinwiddie at Taurean Prince ngayong off-season, may pagkakataon si Christie na gampanan ang mas malaking papel bilang isang 3-and-D player sa bagong sistema ng head coach na si JJ Redick. Noong nakaraang season, lumabas si Christie sa 67 laro at nagsimula ng 7 sa ilalim ng pamumuno ni Darvin Ham. Natapos niya ang season na may average na 4.2 points, 2.1 rebounds, and 0.9 assists per game while shooting 42.7% from the field and 35.6% from beyond the arc. Sa playoffs, hindi pinalaro ni Ham si Christie at natalo ang Lakers sa first round laban sa Denver Nuggets sa loob ng 5 laro lamang. Si Christie, na isang second-round pick in the 2022 NBA Draft, ay malinaw na may mga naniniwala sa Lakers organization na kaya niyang mag-level up sa susunod na 4 na taon. Ginawa na ng Los Angeles ang magagandang hakbang sa mga hindi gaanong kilalang player noon, tulad ni Reeves, na naging isa sa pinakamahahalagang player ng Lakers kahit pumasok siya sa liga bilang undrafted free agent. Si Christie ay solid na shooter mula sa 3-point range at maaaring maging perpektong floor spacing player sa tabi ni na LeBron James at Anthony Davis. Ang Lakers ay mayroon ding ilang iba pang mga players tulad ni na Jared Vanderbilt at Gabe Vincent na maaaring makakuha ng mas maraming minuto for 2024-25 season. Parehong nakaligtaan ni na Vanderbilt at Vincent ang maraming oras noong nakaraang season dahil sa mga injury. Kahit na natalo sila sa unang round ng playoffs last 2023-24 season. Hindi gumawa ng malalaking hakbang ang Lakers ngayong off-season. Sa halip, kinuha nila si Dalton Knecht sa first round ng 2024 NBA Draft at pinanatili ang mga manlalarong tulad ni na D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Vanderbilt at Vincent sa halip na i-trade sila. Sana tama ang Lakers sa kanilang paniniwala na kayang mag-develop ni Christie bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang rotation para sa 2024-2025 season at sa mga susunod pa. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.